Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon araw, dalawang magkaibang balita ang pag-uusapan natin na parehong umiikot sa isang mahalagang tema, ang tunay na kahulugan ng defense self-reliance. Isang balita ang nagmumula mismo sa Pilipinas, kung saan umaaray ang mga lokal na defense companies dahil tila hindi natutupad ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP law. Ang isa naman ay galing sa South Korea, isang positibong halimbawa kung paano pinapabilis ang sariling defense development sa pamamagitan ng malinaw na industrial strategy. Sa unang bahagi, tatalakayin natin kung bakit sinasabi ng ilang lokal na kumpanya na sa kabila ng SRDP, wala silang real advantage sa actual procurement ng Armed Forces of the Philippines. Sa pangalawang bahagi naman, susuriin natin kung bakit ang accelerated development ng KF-21 Block II fighter jet ng South Korea ay hindi lang magandang balita sa military capability, kundi sa defense industry mismo ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Magsimula tayo sa mas masakit na realidad, ang sitwasyon ng SRDP sa Pilipinas. Matagal nang umiiral ang konsepto ng self-reliant defense posture. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng bansa na magdisenyo, mag-manufacture, at mag-sustain ng sariling defense equipment. Sa teorya, malinaw ang direksyon, bawasan ang pag-asa sa imports at bigyan ng espasyo ang lokal na industriya. Pero ayon sa Max Defense Philippines, ibang-iba ang nangyayari sa aktwal na procurement. Ilang linggo bago lumabas ang kanilang post, nakausap nila ang isa sa mga leader ng local defense industry, isang kumpanyang aktibong nagtutulak ng SRDP implementation. Ang reklamo, sobrang bagal ng progreso, at mas lalong humihirap para sa mga Filipino defense companies na makipagkumpitensya sa mga foreign manufacturers. Ang problemang ito ay hindi lang emosyon o opinion. May dokumentadong ebidensya. Sa isang recent defense project ng AFP, makikita sa Supplementary Bid Bulletin na ginamit ang tinatawag na Most Economical Advantageous Bid o MIB bilang evaluation system. Sa ilalim ng MIB, ang bidders ay ini-score base sa 4 na criteria, kung sino ang makakapag-deliver ng pinakamaraming units base sa budget, kung sino ang may pinakamabilis na delivery schedule, kung sino ang may pinakamahabang warranty, at kung sino ang may local o on-site technical support. Sa surface level, mukhang objective at patas ang sistema. Pero kapag tinignan mula sa perspektibo ng local defense industry, malinaw agad ang problema. Walang kahit anong scoring para sa local content. Walang puntos para sa SRDP participation. Walang konsiderasyon kung ang produkto ay ginawa o inassemble sa Pilipinas. Ang tanging mahalaga ay presyo, bilis, at volume, mga bagay kung saan natural na lamang na may advantage ang malalaking foreign defense firms. Hindi ito isolated case. Ilang linggo bago nito, na-highlight na rin ng Max Defense ang kaparehong scoring system sa isang Philippine Army project para sa military trucks. Kahit na may local manufacturers at assemblers, wala silang natatanggap na dagdag na puntos sa evaluation. Sa kasong ito, isang Filipino company ang nagdesisyong mag-apela. Hiniling nila sa Bids and Awards Committee na baguhin ang MIB evaluation criteria. Ang gusto nila ay isama sa scoring ang technical features na may kinalaman sa performance, durability, at reliability, at higit sa lahat, ang compliance sa SRDP at local content. Sa madaling salita, humihingi sila ng recognition para sa local investment at local capability. Pero tinanggihan ang kanilang request. Ayon sa BAC, ang MIB parameters ay nakaangkla sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 12009, ang bagong Government Procurement Act. Ang scoring system ay naaprubahan na rin ng Head of Procuring Entity, kaya wala na raw legal na basehan para baguhin pa ang criteria. Dito lumalabas ang mas malalim na issue. Kung ang RA 12,000 na mismo ay hindi nagbibigay ng timbang sa local content o SRDP, ibig sabihin nito ay pantay, o mas tama, disadvantaged, ang posisyon ng Filipino defense companies laban sa mga foreign manufacturers. Sa huli, umatras ang Filipino company mula sa bidding process. At ang nanalo sa proyekto ay isang foreign manufacturer, kahit pa may local representative.
Walang local production. Walang Filipino workers na kasali sa paggawa. Lahat imported. Multi-million peso project ang natapos, pero walang naiwang industrial capability sa bansa. Ngayon, itanong natin ang mas critical na tanong, paano lalago ang local defense industry kung hindi ito binibigyan ng pagkakataong manalo? Karamihan sa defense tenders ay nangangailangan ng track record, ilang units na ang na-deliver mo, gaano kalaki ang halaga ng mga previous contracts mo, at may experience ka ba sa similar systems. Pero kung hindi ka mananalo ng projects dahil palaging mas mura at mas mabilis ang foreign suppliers, paano ka makakabuo ng ganitong track record? Ito ang dahilan kung bakit patuloy na itinutulak ng local defense companies ang SRDP at local content scoring. Hindi ito para isara ang merkado sa foreign players, kundi para bigyan ng dahilan ang mga foreign manufacturers na mag-invest sa Pilipinas, mag-set up ng assembly lines, mag-hire ng Filipino workers, at mag-transfer ng technology. Kung walang ganitong incentive, walang rason para sa kanila na mag-localize. At kung mismong Armed Forces of the Philippines ay hindi ginagawang priority ang SRDP sa procurement, lahat ng diskusyon tungkol sa self-reliant defense ay mananatiling salita lamang. Ngayon, ikumpara natin ito sa nangyayari sa South Korea. Noong December 23, 2025, inanunsyo ng Defense Acquisition Program Administration ng South Korea, kasama ang Korea Aerospace Industries at iba pang government at industry partners, na pinapabilis nila ang development ng KF-21 Block 2 capability, 18 months ahead of the original schedule. Sa pagitan ng December 2025 at 2028, mahigit 10 klase ng air-to-ground munitions ang isasama at i-test sa KF-21. Ang kabuuang halaga ng programang ito ay humigit kumulang $472 million. Ang epekto nito ay napakalaki. Ang enhanced air-to-ground capability ng KF-21 Block 2 ay maipapatupad ng mas maaga kaysa sa plano. Simula 2027, ang lahat ng bagong build na KF-21 airframes ay diretsyong Block 2 na. Samantala, ang mga Block 1 aircraft na kasalukuyang nasa production at planong i-field sa 2026 ay limitado pa sa air-to-air missions, kung saan karamihan ng armament ay pang-air superiority at interception. Ang pagpapabilis ng Block 2 development ay hindi lang tungkol sa military capability. Ito ay malinaw na mensahe sa export market. Kapag mas maaga mong na-certify ang multi-role capability ng isang fighter jet, mas nagiging attractive ito sa potential buyers. At dito natin makikita ang malaking kaibahan. Ang KF-21 ay produkto ng deliberate at long-term industrial policy ng South Korea. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng eroplano, kundi sa pagbuo ng ecosystem, engineers, suppliers, testing facilities, at local manufacturing capacity. Hindi perpekto ang KF-21 program. May foreign components pa rin at may external dependencies. Pero bawat block upgrade ay hakbang patungo sa mas mataas na level ng self-reliance. Kung ikukumpara sa Pilipinas, malinaw ang aral. Kung gusto natin ng tunay na self-reliant defense posture, kailangan magsimula sa procurement policy. Hindi sapat ang batas kung hindi ito isinasalin sa actual scoring at decision-making. Hindi rin sapat ang deklarasyon kung walang konkretong incentive para sa local industry. Sa defense, ang pinakamurang option ngayon ay maaaring maging pinakamahal bukas, lalo na kung wala kang kakayahang mag-repair, mag-upgrade, o mag-produce ng sarili mong equipment sa panahon ng krisis. Kung magpapatuloy ang ganitong sistema, mananatili ang Pilipinas bilang customer lamang, habang ang ibang bansa, tulad ng South Korea, ay patuloy na nagiging producer. At hanggang hindi binibigyan ng tunay na halaga ang SRDP sa procurement, mananatiling pangarap ang defense self-reliance, imbes na isang realidad.